Bumuhos ang pakikiramay sa pamilya ni Antipolo City Representative Romeo Acop matapos ang pagpanaw ng kongresista. Balikan ng kanyang ilang dekadang serbisyo sa gobyerno sa Agenda Weekend Report ni Joan Manalo. Pumanaw na si Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop sa edad na 78. Kinumpirma ito ng iilang mga kongresista ngayong araw, kabilang na si House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Sa isang text message, sinabi ni Puno na inatake sa puso si Acop kagabi at nalulungkot ito sa pagpanaw ng kongresista na naging kaibigan niya for 25 years. Inalala rin niya si Acop bilang isang devoted, courageous at honest public servant. Miyembro rin ng National Unity Party si Acop, kung saan tumatayong Pangulo si Puno. Nagpahayag din ng pakikiramay si dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez sa pagpanaw ni Acop. Anya, matindi ang naging dedikasyon ni Acop bilang isang public servant at nanilbihan ito ng may disiplina, integridad at paninindigan. Pinagpugayan din ni Romualdez ang naging ambag ni Acop bilang isa sa mga nanguna sa House Quad Committee investigation sa Kamara. Nirespeto raw ni Acop ang due process at maayos na oversight powers sa lahat na naging pagsusuri nito. Instrumental si Acop sa kasaysayan ng Kamara dahil sa pagtatanong niya naungkat ang issue ng mga umano'y gawa-gawang pangalan sa acknowledgement receipts ng Office of the Vice President at Department of Education na pinamumunuan noon ni Vice President Sara Duterte. Si Acop ang nakapansin na isa sa mga individual na pumirma sa AR ay nagngangalang Mary Grace Piatos, na kalaunan ay naging isa sa mga naging dahilan ng impeachment complaint laban sa bise. Ikinalulungkot din ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang pagpanaw ni Acop. Sa isang mensahe, kinuwento ni Lacson na dating PNP chief na nakasama niya si Acop sa PNP bilang kanyang Director for Comptrollership. Rekomendasyon pa raw ni Acop ang pag-download ng 85% ng PNP financial and logistical resources to frontline units bilang bahagi ng kanilang laban na linisin ang organisasyon. Nagsilbi rin bilang hepe ng CIDG si Acop mula 1994 hanggang 1995. Ayon sa isang police report, isinugo daw si Acop sa emergency room ng Assumption Hospital 10:20 ng gabi, pero hindi na raw ito na-revive ng mga doktor at idineklarang patay 10:56 ng gabi. Sa ngayon ay wala pang ibang detalyeng pinapaabot ang pamilya ni Acop tungkol sa kanyang pagpanaw. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel.